What's up mga kabahay? Welcome sa ating panibagong vlog. So nandito tayo sa isa nating project dito sa Dasmariñas, Cavite. So kasama natin yung mga OJT from NCST, LaSalle at saka TUP. And kasama natin yung mga Novcon Architects para itour tayo sa project ito. Let's go. So, mga kabahay, syempre kasama natin si Architect Rica. Yan. Magsusupport sa ating mga OJT pag may mga questions. And si Ezekiel, and si Engineer Kath. Yan. And syempre isa sa Novcon representative si Sir Lloyd yung nagbibideo. Say hi. Hello. Bahay kasama natin mga OJT sa atin from NCST. Say hi. From TUP. Sila. And from LaSalle, Dasmariñas. So yun mga kabahay, sisimulan muna natin sa labas kung ano ba yung mga kino-consider ng mga architects and engineers natin sa pagdi-design ng dream house ninyo. So yun mga kabahay, no? So first question, syempre pinaka-importante, ano ba yung importance ng architect and engineer sa isang, syempre, sa proyekto ng mga dream house natin. So una, tanungin natin Sir Joshua. Architecture. Architecture, Yes, alright, sir. good. Anong importance kaya, tingin mo, ng isang architect sa pagpaplano ng dream house ng mga kabahay natin? Para po hindi masyado mapagastos yung ating mga client kasi Mapagastos. eksakto yung quotations ng Alright. mga ano. So sa gastos pala, mas nakakatipid Yes, sir. kapag kumuha ng architect. Yes, sir. Tama, tama. Kasi no, mga kabahay, ang bahay kasi is parang art siya, no? Isang malaking art siya na kapag dumadaan yung mga tao is napapatingin ang ganda ng bahay, ang ganda ng dream house. At the same time, functional siya. So ang hirap kasi pagsabayin ng art and function, no? Na nagiging functional yung isang art. So yun yung trabaho ng mga architects natin na sa isang blankong lupa na walang bahay, isang lupa lang siya, magtatayo tayo ng something out of nothing. Napakahirap nun. Kaya ma-appreciate din talaga natin yung mga skills ng architects, ng yung ideas nila. Anong importance kaya ng engineers naman sa ating mga dream house na tinatayo? So, tanong natin yung OJT natin from LaSalle tsaka TUP. Alright. So, sir, anong kayang importance ng engineer naman sa pagtatayo ng bahay? I think po, ang importance po ng isang engineer sa pagpapatayo po ng isang bahay is meron pong nagsusupervise or Supervise. gumagabay or nagtatrack kung tama ba yung mga ginagawa ng mga workers natin, laborers natin particularly, para po mas ma-ensure natin na after the finished product po ng isang bahay natin is quality talaga and lahat safe na pwedeng matira ng isang client po natin. Okay. Very good, sir. Si ma'am, ano name mo? Jenna po. Jenna, sige. Sa'yo naman, tingin mo, anong importance kaya ng isang engineer sa bahay? Well, in terms of the design, I think the civil engineer is the one that ensures the structural integrity of the design ng nagawa po ng architect. Tapos para ma-ensure po natin yung safety and yung compliances natin to ensure na tatagal yung bahay, doon na po tayo papasok as a civil engineer. Not only that, sa aking knowledge, ang pagkakaalam ko din po, in terms of safety na din po, ang engineer na din po yung may hawak doon, like mga safety officers, gano'n. Sa civil na po yun. Pakpakan natin. Palakpakan nyo naman, guys. Galing, galing. Mga kabahay, ito yung bakanting lupa na sample natin dito sa may Dasmariñas project natin. So, ang hirap kasi isipin na, kunyari ako ari ng lupa. So, imagine mo, walang-wala talaga siya. So, ang hirap mag-create ako ng idea kung hindi ako professional talaga na kung ano itatayo dito. So, I really have to hire, no? Architects and engineers para somehow, no, mabigyan ako ng magandang idea. Ezekiel and si NCST, si Miss Pauline, no? So, OJT ng architecture. So, ma'am, anong madalas natin kino-consider kapag talagang kunwari ako yung kliyente mo? So, sa tanong ko sa iyo, architect, paano ba magsisimula ito? Ano bang consideration natin sa pagtatayo ng dream house mo? So, una pong kino-consider ng mga architect, especially po pag nagsa-site visit po sila, is inaalam po muna nila kung anong type ng lupa yung meron po si client. Tapos po yun ni architect, doon na po namin na-examine yung mismong site kung nakaslope po ba siya or hindi. Ito po kay client ng mga consideration, like sa mga planning, kapag nakaslope siya is, syempre nagkakaroon po yun ng parang dagdag doon po sa budget. Alright. Sa So malaking factor pala yung lupa, yung sloping ba siya or flat? Kunyari ito, flat to Arky, no? So anong advantage ba, sir, ng flat? Advantage ng Sir, flat. syempre sir, kapag yung lot po natin is Ah, flat, napakadali niya pong i-design sir. So less hassle po tayo in terms of sa budget po ng topographic mapping. Okay. And then, ayun po, mas ease po yung Mas pag-design po. madali. Mas madali Ano bang po. disadvantage nung nabanggit ni Miss Pauline na
pag sloping siya? Anong mga compromises natin kapag sloping, kunyari pababa yung lupa? Sa sloping po kasi sir is magkakaroon po tayo ng gastos po sir in terms of structural. Nabanggit ni Arky Ezekiel na yung may pag sloping nga naman yung lupa ay may compromises. So meron tayo si Sir JM from Lasal. Lasal. Okay. Engineering. Tama? Opo. Alright. Mga engineers na kinoconsider natin yung like na mention kanina elevation. Kapag masyadong mababa yung lupa, doon tayo naglalagay ng backfill. Okay. Pero pag masyadong mataas naman siya, doon tayo mag-excavate. Excavate. Orientation ng bahay. Orientation. Yes Okay. po. Okay din na masunod po yung, kung yung kaya po, i-consider yung orientation, is sundin po natin, kunyari yung sa east side, So yung sandpath. yung sunpad po, yung sunrise and sunset po, kung gusto ba ni client facing sunrise yung bahay niya or Okay. facing sunset. Then yung flow po ng hangin. So malaking factor din pala Arky yung liwanag. Yes, Kung saan siya Yes, sa sunrise, yung sunset. natural ventilation, Natural din, ventilation. natural lighting po na Okay. kino-consider natin for planning and designing sa bahay po, sir. Minamaximize natin yung sunrise and somehow minimize natin yung sunset. Yung Kasi medyo mainit na yun Yung sa may part Usually po pag sunset na, hapon, yun na yung after work nung nakatira sa bahay. So somehow gusto nila, hindi ganun kainit yung pag-uwi nila sa bahay, correct? So yung mga spaces na required na iiwas ng architect agad. So may maganda po tayong architect dito. Ano naman na yun, sir? Ano na yun, sir? Jai po. Jai, ano napapansin mo sa design na ginawa natin doon sa project na pag-uusapan natin mamaya? Yung pinakalat po natin is naka-front po siya sa sunset. That's why yung naging design po natin is hindi siya masyadong ma-window. Lessen natin yung init na papasok sa loob. Nahuli mo, galing mo. Palakpakan nyo naman. Galing. Galing. Tama si Sir Jai. No? Isa sa major consideration dito sa design na ito, mapapansin nyo halos walang bintana. No? So siguro kung by percentage architect, no, yung majority is parang wall. So bakit siya winol? Kasi by orientation, ito ang sunset. Ito ang west. So dahil maganda siya dahil nasa road right of way siya, major road, maganda, madali yung access. Kaya nga lang yung bahay mo is tumapat ngayon sa sunset. So isa sa mga solutions ng architects natin ay barahan yon gamit yung aesthetically pleasing pa rin, pero yung function niya somehow hindi mainit doon sa mga users natin sa loob. Maganda siya, at the same time functional siya. Tama, Jai? Galing. Alright. Anong name natin? Joshua po. Si Sir Joshua. So engineering, correct? Apo, Lasal. engineering. Alright, sir. Si Sir, mapapansin nyo, medyo limited yung property, which is 163 square meters lang to, engineer. No? Meron tayong sinusunod na restriction, no? Such as yung tatawag nating setbacks. So natin kino-consider sa pagpapatayo ng bahay is yung setback po na tinatawag po is yung from the perimeter fence, meron po kayong easement, parang easement po bago mag-start yung building. So isa rin po siyang way kasi para for widenings, ganyan. So para maiwasan po na matamaan yung bahay nyo. So ngayon, mapapansin nyo dito sa ating project, no, naka-firewall tayo. So to maximize architect and engineer yung ating lupa na medyo maliit lang, nag-firewall tayo sa isang side. Ano bang advantage, engineer? Tingin mo ano ang advantage ng magka-firewall tayo sa isang side? Ang advantage po nito is mape-prevent po if ever na masunog yung kapitbahay natin is hindi Okay. po tayo madadamay. And yung advantage din po nito is mas may privacy po tayo. May privacy. Opo, na hindi po tayo masisilip ng katabi po natin. Hindi ba pwede magbintana sa firewall? Hindi po. Hindi po pwede? Opo. Pag may Kasi bintana ang tawag doon? illegal po siya. Illegal wall. Opo, Okay. illegal po Ayan, yan. mula na. Teka lang. Ang firewall natin is magka-create po to ng space sa loob, which is lalaki po siya. Then more room po para sa mga gamit nyo po sa loob, or may mga spaces po kayo like living room, lalaki po siya. Alright. So, pag kinain ko na siya ng firewall, pwede ko na siyang gamitin sa loob, di ba? Yes po. Alright. Yun pala yung magandang advantage yun. And maganda doon, engineer, dalawang palapag, no? Kung dalawang palapag, yung kinain ko ng firewall, dalawang malaking areas din yung pwede kong dagdagan ng spaces. Lalaki po ang floor area. Floor area, collect floor area. So, architect, anong difference ng floor area sa lot area? Kahit sino. Ikaw, hindi ka pa nalabas, oh. Halika, tuturuan kita. Conquer mo yan. Sobrang Halika dito. Walang Ay. architect mahirap. Hindi nagsasalita sa office. Ngayon magsasalita ka. Sir, anong pangalan natin?
Alexis, nabanggit ni engineer yung floor area. So ano kaya ang difference nung lot area tsaka floor area? Parang lagi ko naririnig yun eh. Ano ba difference no? Sir, yung difference po ng floor area tsaka lot area. Yung lot area po ay yung kabuuan po ng magiging lote nyo. Lupa. Opo, Yung yung lote. lupa nyo po. Okay. Pangalan natin? Alexis po. Alexis, nabanggit ni engineer yung floor area. So ano kaya ang difference nung lot area tsaka floor area? Parang lagi ko naririnig yun eh. Ano ba difference no? Sir, yung difference po ng floor area tsaka lot area. Yung lot area po ay yung kabuuan po ng magiging lote nyo. Lupa. Opo, Yung yung lote. lupa nyo po. Okay. Tapos yung floor area nyo po yung magiging kabubuan ng bahay nyo po na ipapatayo. Okay. Example, ang lot area ko dito ay 163. 3 square meters. Yung floor area ko ay 233. So mas malaki yung floor area ko sa lot area dahil ba't kaya gano'n? Sir, since po pinag-add po yung floor area ng ground floor tsaka yung floor area ng second floor. Okay. So dalawang palapag yung pinagsama ko kaya mas pataas yung floor area sa lot area. Galing mo, sir. Di ba kaya? Thank you. Palakpakan nyo naman. Sa engineer ka, pag kunyari magle-layout ng bahay, sa ano kino-consider natin? Saan tayo nagre-reference line ng pag-layout ng lupa? Po ng construction, sir, ang reference point natin is sa sidewalk. Sidewalk. Okay. Kunyari ito, sidewalk. Saan Sa siya? highest point po sa sidewalk. Highest point nito. Yes. Hindi ba dito sa daan? Hindi. Sa sidewalk. So ito yung magiging tinatawag natin. Ang tawag natin sa Natural grade line po or NGL. NGL. Okay. So ito yung 0-0 natin. Yes. Ito. So from here, kung dinesign ni architect na nakataas yung lupa, engineer ng around, alam ko, 600 mm. Yes. Dito tayo magre-reference Yes. tayo. Diyan rin po tayo magre-reference ng Excavation. and yung finished floor line po natin. Finished floor line. So yung sinasabi ng mga architects natin kanina na 3 meters sa harap, dito rin ba ako magre-reference line? Sa property line. Property line na. Kasi may mga lupa no, sa subdivision na ito yung sidewalk, pero may space pa na konti, tsaka yung property line. Paano natin siya ma-verify na 3 meters? Ano yung mabilisang paraan para masukat paano kung ma-verify na 3 meters? Pwede po nating masukat dun sa property line po o yung may existing mohon po dyan, sir. Okay. So anong ginagamit ng mga engineers para magsukat pa? Pwede pong yung metro. Metro, ma'am? Faith. Faith. So ano ba yung hawak mo? Metro. Metro. So pinag-uusapan namin ng engineer ka kung ano yung mga tools na ginagamit sa pansukat. So sabi niya metro. So kaya mo bang sukatin sa amin yung from property line hanggang doon kung 3 meters nga? Be-verify lang natin. Kaya mo? Okay, so samahan tayo ni Faith para magsukat. Sige nga, pakitaan tayo ni Ma'am Faith magsukat. Assist ko na lang. Sige, assist mo siya. So, 3 meters? Pasok sa 3 meters. Wala kang tools. Wala kang tools dito. Sige, paano mo ngayon susukatin from this point papunta doon? Tiles. Okay? So anong pwede mong gamiting tiles ngayon? 60 by 60. 1, 2, 3, 4, 5. So 0.60 times 5 ilan? 3 meters. Basic na pwede natin gamitin na resources mo dito sa site kung sakaling mabilis ang ano. So pwede rin to, engineer, no? So ito, tingin mo, yung isang tile na to, ilan yan? Etong isang tile na to, ilan? 30? Sure kayo? So gagamit kayo ng sarili nyong measurement sa katawan. Kaya dapat sa ulo nyo yung sarili nyo, anthropometrics nyo. No? Yung steps nyo, kung ilan yung average nyo, 0.64, 0.66. Very important yan na mapag-aralan nyo, kung kayo ng average steps nyo, kung ano yung makukuha nyo yun eh. No? Sa sukat ng katawan nyo, no? Palad nyo, palad. Kamay, ako alam ko 7 inches to eh. Ang reference ko, ito, isaktong 0.10 to. So ito yung ginagamit ko para masukat to. 1, 2, 3. Kulang man o ano, ang tiles naman wala namang 3.2 eh. 0.32, wala namang ganyan eh. So 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6. So once na pumasok siya dito, 1, 2, 3, alam kong 0.3 kagad siya. Alam ko yung measurement ng katawan. Spaces na kino-consider ng architects kapag papasok pa lang sa bahay. Ano ba yung mga kailangan nandito sa harapan? Para po mas maganda tingnan, meron po tayo dito hagdan paakyat po. Ito po yung tatawag natin na porch po. Porch, okay. Porch yung tawag dyan, okay. Then ito po yung carport, then pagpasok po, ano po yung living area natin. So, para siyang nagsa-separate lang from outdoor and
indoor po. Ah, So, pinapakita po natin dito. So Pagpasok yung tayo. setback natin architect na tres is pwede rin gawing somehow garden, no? Or Yes po. para Then, access ng liwanag tsaka. Opo. So architect, ito yung parking area. So kasi ako nasa parang automobile business na rin ngayon. Marami akong nalilinisang sasakyan na sobrang sikip ng parking nila. So meron bang minimum para sa width ng sasakyan para hindi siya ganun kasikip? Ang minimum po ng width ng sasakyan na pag open space po is 2.5 po. 2.5 Yes pag po. open. Opo. Okay. Pero kung sa bahay naman po, ang ginagamit po natin is 3 meters po. 3 meters. Yes po. Para pag nagbukas po ng door, nagdala po ng mga groceries, hindi po masikip. Yes po. So 3 meters is enough. Yung haba ba nun is ilan? Pag outdoor naman po, ay, open space is 5. Pero dito rin po is 6 naman 6 po. Or meters pwede naman. rin pong 5.5. Depende naman po sa laki ng kotse po. Na Kasi may kailangan. nakikita ko pag sara ng gate, yung nguso nung sasakyan nandun na sa gate, no? So tingin ko 6 is yung perfect size no para sa. Kung naka-SUV po lalo din. Alright. So engineer, anong magandang materyales sa finishing sa flooring ng mga outdoor spaces kaya natin? One of example po na pwede po natin ilagay sa mga parking or carport po natin is yung finish po na pebbles po. Pebbles? Yes po. Okay. So usually, paano ba yung proseso ng pebbles na? Bali, sa pebbles po, meron pong ginagamit na from the word itself, pebbles po. Okay, Na pebbles. naglalagay po tayo ng concrete, tapos lalagyan po natin siya ng pebbles sa ibabaw para po. Tapos ipaplat po natin siya para po mas smooth po yung Ayun yung madalas finish. nakikita ko sa bahay ng mga tito ko, mga yung mga ano na talagang isang buong slab lang siya, no? Yes po. So ano kayang advantage nung mga ganong finishes sa carport? Yung isang buo lang siya. Bali, yun nga po, para po mas maganda po yung surface natin and then mas smooth po yung takbo ng kotse po within the carport. Okay, kasi walang mga termination ng Yes mga tiles. So Jen, anong tingin mong gamit natin dito sa project na to, sa flooring na to? Tiles po yung ginagamit dito. Tiles. So ba't madalas sa nakikita mo sa carport, laging maliliit yung ginagamit sa mga carport? Ba't hindi 60 by 60 madalas? Bakit siya yung laging maliit? Sa pagkakaalam ko po, since heavy yung vehicle na papasok, pag mas malaki yung surface area kasi ng tiles, mas prone siya sa cracking. So if ganito lang po siya kaliit, mag-compress lang yung mga pressure, so hindi siya masisira agad. Galing. Perfect yun. Lupit mo doon. Nahuli niya. Tama yun, no? Galing. So mga kabahay, tara, proceed na tayo sa loob para makita natin yung mga spaces tsaka mga ginamit natin dito sa ating interior space. Let's go. Sir Joshua, ito yung sinabi ni Architect Rican na porch area. Yes po, sir. So, importante ba talagang meron pa tayo nito or okay lang na wala yan? Of course, sir. Importante po ito kasi po, protection po ito from sun and mga iba pang like rain. Rain. Rain ulit. Ako ulit. Yes Yeah. po, sir. So, kasi ako, galing akong labas. Apo. May susi ako or mga dala, di ba? So, ang pinto naman, hindi naman automated. So, manually, kailangan ko siyang buksan. Yes po. So, kapag umaambon or umulan, basa na ako. Or pag matirik ang araw, babad na ako sa araw. So, very important yung covering natin. So, tingin mo, ano kaya itong materialize na ito? Wood po. Wood mo yung madalas natin ginagamit. Tanggili or mahogany po, sir. Mahogany. So, yun yung mga magagandang quality na kahoy. Yes po. And yet, hindi siya ganun ka-expensive. Yes. So, meron tayong option na mahal. Tingin mo, ano kaya yung puno na yun? Or Nara. Nara po. So, sa mga super expensive na bahay, gumagamit tayo ng Nara wood sa mga pintuan. Pero dito sa project na to, okay naman na tayo sa Tanggili. Yes po, sir. Alright. Mga kabahay, nasa loob na tayo. Subukan natin ng mga OJTs natin kung paano sila magsusukat ng height naman ngayon. Kanina nasubukan natin sila magsukat sa pinaka-horizontal natin, ngayon sa vertical naman. So, malaman natin. So mapapansin nyo mga kabahay, ang taas ng kisame natin. So ibig sabihin, mamaya tatanungin ko ang architects natin bakit sila gumamit ng ganito kataas na ceiling height. Ngayon, before that, tignan natin kung kaya nilang sukatin yung height, ceiling height natin. So, engineers, daya, may laser. So, tara, subukan natin. So, sinong representative natin? May dalawang tools ang gagamitin ng OJTs natin. Isa ay? Metro. Yung isa, anong tawag natin dyan, madam? Laser distance meter. Laser distance meter. Yung isa, yung kapalad, sinong gagamit nun? Sinong gagamit ng palad? Hindi, biro lang. Wala yan. Turuan mo naman kami, tingin mo kung paano nagsusukat ang engineer natin on site kapag sa height. So, sukatin mo yung dito hanggang doon. So, tara, sabahan niyo ako.
Kapag magsusukat po kami ng height po ng structure gamit yung metro, umpisahan po natin siya sa ilalim po. Ilalim daw. Tapos habang nakalagay sa ilalim yung pinakadulo ng metro, apakan po natin yung pinakadulo rin para hindi po siya gumataw. Tapos unti-unti po natin iaangat yung metro po hanggang sa maabot niya po yung pinaka height ng kasi po di ko makita. Yun lang. Nakuha naman kaso ako rin di ko makita na, no? Meet natin. Sige, kasi le-laser rin mamaya yan ni Madam. Anong decision mo? Tingin mo ilang meters yan? 3.38 o 39? 38. So, yun yung sukat namin na talaga. Palapan nyo naman si Sir. Lupet. Galing. Pir. Galing. So, i-verify ni laser kung tama yan. Pangalan. almost same, 3.36. Yung kanya. Palakpakan nyo, dikit. Galing, 3.36. So, 0.02. 0.02 difference lang. Architects and engineers, sa tingin nyo, anong reason behind kaya? Bakit yung mga architects na gumawa dito ay ganito kataas? Kasi ano bang standard height ng ceiling line natin from floor finish line hanggang kisame? Yung madalas lang nating nakikita at naririnig. 2.5 meters. 2.5. Sa second floor, siguro pwede. Sa second floor. Oo. Sa ground floor, 2.7. 2.7. So, meron bang nag-2.8? Pwede rin. Wala namang wag lang bababa doon. Bakit kaya tingin nyo nag-increase ng height ng ganito itong project? To maximize the floor area, at the same time, magkaroon po tayo ng ventilation sa loob ng bahay. Ventilation, yung lamig. Yung lamig, pumapasok. Tapos yung init, tumataas. Kasi sabi nga nila, yung hot air goes up daw. So, ibig sabihin, yung mga init ng body temperature natin, nagre-release ng heat ng body natin, di ba? Yung mga kinulutong pagkain, yung environment natin, mainit yan. So, lagi yung paakyat. Ngayon, kung mataas siya, may space pa tayo, extra space tayo sa taas, somehow lumalamig yung area kung saan tayo nakaupo at kung nasaan yung users natin. Correct? Nabanggit mo, engineer, na nakakatulong sa laki ng area. Paano kaya yun? Paano kayang lumaki yung area? Isa ba? Okay. Cut ni engineer na mas mataas daw yung ating floor area. So, sa paano parang kaya? Sir, sa design po natin ng bahay, mostly po yung ginagawa po natin ay open ceiling po yung ground floor. Pag sinabing open ceilings, Arky, ano kaya yun? Yun po yung open to below ng living area. So marami tayong term dyan, no? Open below, open ceiling, high ceiling, double height ceiling. So ano bang tama doon? Lahat yan tama? Okay. Pero this time po, sir, tinaasan po natin yung ceiling para yung perception natin sa kwarto ay mas magmukhang malawak. Malawak. So, ibig sabihin, kapag mataas pa lang kisame, mas lumalawak tingnan ng kwarto? So, ito nangyari ba? Nakalawak ba siyang tingnan? Yes po, sir. Visually, nakakatulong din siya. Pag maliit po yung ceiling height po, nagmumukhang masikip po, tsaka parang compressed. Galing. Very good. Lapet. So, Arky, ano sa tingin mo yung spaces na kailangan upon entering? So, ito yung main door natin. Ano ba tong tinatayuan natin? Ano bang kailangan na directly accessible kagad siya upon entering ng bahay? Currently po, nakatayo po tayo sa area ng living room po. Living room? Yes. Usually po, ang nagiging setup po sa house po natin is pupunta po muna tayo ng porch. Then the moment na pumasok tayo ng bahay is yung living room talaga agad yung unang bubungad sa atin. Then to follow yung dining and then yung kitchen po. Alright. So we have here the open layout setup po sa house po natin. When we say open layout, sabihin ba? Lagi ko naririnig yan sa mga vlogs, sa mga... Open layout po is wala talagang open po talaga by the word itself. So kitang-kita mo yung halos lahat ng kwarto po. Halos lahat ng area po is. So for me, at tingin kong advantage noon, kunwari si nanay nasa living area, si tatay nagkakape, tapos si anak is nagluluto ng something doon. Somehow, hindi sila separated ng spaces. Kumbaga, nagkakakitaan sila, nagkakakwentuhan, kasi nakakarinig ka naman. Nakapagkwentuhan and nakapag-share ng bagay-bagay. Yes po, sir. So, yun yung advantage ng open planning. Arky, itong space na to, tingin mo ano to? Dito po is nakalagay po dito yung TV wall layout po natin. TV wall layout. Yes. Okay. So, usong-uso na ngayon yung
tinatawag nating wall-mounted na mga TVs. Yes po. Bakit tayo nagwo-wall mount ng TV? Madalas ko ito nakikita sa mga bahay ng mga napupuntahan ko. Bakit kaya nagmamount tayo ng TV? Isa po sa mga bagay kung bakit naglalagay po tayo ng ng TV sa walls. Okay. Cut. Isa po sa mga bagay na rason kung bakit po tayo naglalagay ng TV sa wall po natin is to maximize din po yung space sa living po natin. Kasi usually po, ang nagiging setup po natin is naglalagay po tayo ng TV consoles. So pag nilagay po natin yung TV sa wall po, matatanggal po natin yung consoles. Then yun po, may generated area na po. May kakaining area na siya dito. Yes po. So once na nandito siya, makiklear out natin yung space dito. Mas maluwag din dito. Opo. Mga kabahay, poproceed naman tayo dun sa ating dining area, kitchen area, and powder room. So ito yung powder room natin. Visible naman siya sa living, dining, and kitchen. So yung living, dining, and kitchen kasi, yan yung 3 major spaces na kailangan talaga sa bahay na hindi pwedeng mawawala. Hindi pwedeng wala kang living, hindi ka pwedeng walang dining or kitchen. So yan yung dapat na meron lagi sa ground floor. Ngayon, directly accessible yung powder room natin. So dito madaming nalilito. Ano bang difference ng powder room tsaka ng toilet and bath? Yung difference po ng powder room and toilet and bath is toilet and sink lang po yung present. Whether sa toilet and bath po, meron po siyang shower or bathtub po. So yun lang yung difference niya. Pag powder room, walang shower. Yes po. Kapag toilet and bath, may shower siya. Bakit kaya hindi na tayo kailangan maglagay ng shower dito? Kasi po mga guests lang po yung mga usually na nag-a-access sa living room po. Dito, no? Yung papasok dito is parang mga guest lang. And yung mga primary users natin, siguro nakaligo naman na sa second floor bago bumaba. So more on lavatory and water closet lang talaga. So yun, galing. Ngayon, papasok tayo sa ating powder room. Ngayon, titingnan ko kung ma-observe nyo kung anong meron dito sa loob. Sige, pasok kayo. Okay? Okay, sige, labas kayo ngayon. Okay, anong nakita nyo ngayon sa loob? Pintuan po para sa storage. Storage ba talaga yan? Actually, depende po. Depende po sa po owner. yung maintenance. Very good answer. So ngayon, yung space na yon is just to maximize yung area doon sa ilalim ng stair. No? So ano bang pwedeng ilagay usually sa ilalim ng stair? Ano bang ginagawa ng mga ibang bahay? Mostly po mga powder room, storage, and pantry po yung iba. Pantry yung iba. Yung iba nilalagay ng sapatos, yung cabinet, no, para ma-maximize yung elevation ng stair. So dito may pintuan doon. So maybe tama kayo, depende sa may-ari. So pwedeng storage, pwedeng lalagyan ng iba pang bagay. So yun. Thank you. Salamat. Galing. Very good. Naman yung kanilang kitchen area. So mag-i-invite tayo ng dalawang architect tsaka engineer. Ngayon tatanungin natin ano ba yung madalas na ginagamit natin sa mga kusina. So again, living, powder room, tapos dining and kitchen tayo ngayon. So ano ba yung madalas na ginagamit natin sa kusina or kitchen cabinets? Yung ginagamit po natin sa mga kitchen cabinets po natin is yung laminated wood po. Through the process of modular po. Okay. So yung modular, pag sinabi natin modular, ano ba yung ibig sabihin? Yung modular po, ito po yung kung paano po ginawa yung pinaka-process po nung magiging cabinet po na. Cut. Ang isa po sa advantage niya is, dun po sa hindi na po siya kailangan gawin dito. Ano na lang po siya, ayun po yung, tingin mo, ano yung advantage at ano ba yung modular kitchen? Ano yung modular, Yung advantage po ng modular is pinapabricate na po siya sa iba para ibang po lugar. Yes Okay. po, para po iwas na rin po siya ng kalat dito sa pinaka site po natin or pinaka construction area po natin. And pagdating po dito, after po siya ma-fabricate, i-deliver po dito and ready to install na po siya. Ayun po yung pinaka So parang mas madali po. nakat na siya. Yes So po. susukatin lang nila yung wall to wall. Yes po. Then pag lagi kasa na lang sila ng kasa. Yes So po, mas mabilis. Mas madali. Mas mabilis tsaka alam ko maganda rin yung ginagamit nilang material. Nabanggit ni sir na laminated. So may iba't ibang uri ng finishes, may color, may primary color, may neutral color. So meron pa tayong acrylic finish. Guys, no, hindi lang natin mapapakita pero sa part na to is may island counter. So tayo mga Pilipino is very relational tayo when it comes to kitchen, no.
yung activity natin, nagluluto, andiyan si nanay, si tatay. So, yan. Ngayon, mapapansin nyo, so engineer, anong tawag kaya natin sa ganyang beam? Anong tawag natin sa beam natin? Bali, ang tawag po dyan is cantilever. Cantilever beam. Ibig sabihin, ito yung poste, parang nakahang siya, no? Yes po. So, walang specific poste or column na sumasalo doon. So, visually, guys, no, ang advantage ng walang poste is mas maluwag siyang tingnan. No? Imagine mo kung may salamin man to, yung welcome natin sa natural light is napakaganda. Pasok lang siya. No? And yung width, napakalamig. So, tama si Architect Rica sa sinabi niya kanina dun sa labas na kailangan yung orientation ng hangin is nako-consider din natin sa pagpaplano. Kung saan ba yung malakas, saan ba yung mahina, saan ba yung iniiwasan natin, saan ba yung gusto natin i-welcome papasok. So, alright. So, after ng living, dining, kitchen, then paglabas natin, ano kayang spaces ito? Engineer. So, engineer, after ng living, nakita nyo kanina, no? Living, dining, and kitchen area natin. Tingin nyo, anong space itong nasa labas naman? Ito, yan yung medyo bakante pa tayo. So, tingin nyo, anong tawag natin sa space na to? Dito po sa part na to ay service kitchen. Service, ano? Service kitchen. Kitchen. So, anong difference ng service kitchen sa main kitchen? Ano bang madalas activity na pinagkaiba nila? Mostly po sir, kunwari po may mga bisita po tayo. Bisita. Yung kitchen po natin ay parang high activity po, kumbaga po marami pong tayong niluluto kaya po. Yung mga ginagamit po natin or activity sa kitchen ay sa service kitchen na lang po. Madalas na dyan na rin ginagawa yung mga kunyari may piprituhing maamoy or may mga liligpiting pinggan. So madalas sa service na yun, no? Para yung loob medyo hindi naman ma-damage or magamit masyado, masebo masyado. No? So sa service kitchen. So dito sa dulo is pwedeng maid's room na may sariling toilet and bath at guest room din. So may ilang mga poging workers tayo ngayon na talaga. Say hi to my vlog. Pakita mo sila sa vlog. Kaway-kaway. Yan. So yan, tinatapos nila yung yung ginagawa nila ngayon. Anong tawag sa prosesong yan? Plastering po. Plastering. Oo. So, tapos na plastering. Ceiling works po. Ceiling works. Yung isa, nagmamasilya. So, anong difference ng pagmamasilya at saka sa plastering? So, ito. Ito, anong next step nito? Kapag medyo rough cement na siya, anong next na dito? Plastering? Plastering, hindi. Yung inilagay ko dito, yun yung plastering. Ito na yung resulta ng plastering. Okay? So, anong next ko dun sa plastering? Skim coating. So, ano itsura ng skim coat? Puti. Ito yung sample. So, majority ng pader makikita mo ay puti na. So, skim coat na siya. Skim coat na siya. Then, after na skim coat, primer. Primary painting na tayo. So, ganito yan. Ito, papakita ko sa inyo. So, ganito siya. So, CHB muna. Then, anong next na dito? Ito, anong next dito? After nito. Yun ang plastering. Okay? After ng CHB layout natin, laying, then plastering na. Ito na magiging itsura niya. Ito na yung resulta ng plastering. So, medyo rough finish pa. Hindi mo pa pwedeng pinturahan to. So, anong ginagawa ng mga workers natin, ng mga, mga bayani natin? Skim coat na. Pag skim coat na, pakita mo, sir, yan na, puti na siyang ganyan. After ng puti na yan, anong tawag dyan? Skim coat. Anong next ng skim coat? Primer. So, yun lang. Yun yung mga step by step natin ginagawa. So, ang ginamit dito ng Novcon ay tricolor. So, when we say tricolor, anong mga kulay yung mga involved doon? Sige nga. Warm, cool, tsaka daylight. Galing ni engineer! Tama si engineer ka. Galing talaga. So, yun yung advantage ng tricolor. Anong disadvantage niya? Parang ang ganda niya, no? So, bakit pa mag-daylight ng isa lang kung may tricolor naman? So, anong disadvantages ng tricolor? Para po ma-set... Disadvantage, ha? Disadvantage. Disadvantage. Parang pindutin. Paano ba pindot yung tricolor? Paano ba yan? So, una, patay, bukas, daylight, patay, bukas, warm, patay, bukas, then cool. So, ano pa kaya ang disadvantage ng tricolor? Yung pinaka-importante sa nagpapagawa ng bahay.
Cost, ang sagot? Cost po. Cost, when we say cost, ano yun? Ano involved doon? Yung money po ni client. Money ni client kasi times 4 ang presyo niya sa typical pinlights. Kunyari, makabili tayo ng ganyang size, ganyang kalakas rin na lumens niya, yun ay magkakos ng 300 to 350 pesos. Pero pag tumalon ka ng tricolor, that's 1,200 to 1,400 pesos sa isa. So, napakalaki ng difference sa isa. Ngayon, kung afford naman, why not? No? Pero yung price is very malaki ang difference. Pa sa ilaw, ano pang ino-consider natin sa electrical? Very good. Outlet. Sige nga, turo mo nga nasa yung mga outlet. Sundan mo si ma'am. Tuturo niya yung outlet. Kino-consider din man ng mga civil engineer to at mga architects yung location? Yes po. Dahil bakit kailangan importante ang outlet? Bakit importante? Kasi may minimum height po siya. Minimum height, which is 30 centimeter. Very good. So, susukatin ngayon ni engineer. Si engineer ay 30 cm daw. So, verify natin kung tatama nga naman sa 30 cm yung height ng ating sukat. Baliktad. Ayan. Okay lang. Ayan, tama naman. 30 cm sa on center. Tama. Yes. So, tama. Ang galing ng Nobcon. Kinabahan ako ng konti. So, outlet. Kino-consider din ba ng architects yung location ng outlets? Yes, sir. Bakit? Bakit kailangan siya i-consider ng mga architect and mga engineers din? Anong importance no? Sige. Ano po, para for example po is importante pa na marami rin pong ma-install na outlets para maiwasan pa yung paggamit ng mga extension cords wire. which is hazardous po. Extension wire kasi po hazard po yun sa ano po. So, dapat kasi habang nagde-design din yung mga architects, naiintindihan rin nila yung pangangailangan ng users. So, maliban sa spaces, ano bang madalas ang ginagamit ng specific users na yon? So, alam naman natin na sa present condition natin, technology, meron talaga tayong kailangan ng saksakan, charger, ano pa? Ano pa mga appliances ang kino-consider natin? TV, ref, range hood, ano pa? Aircon, yes. O, ano pa? Laundry, ang dami, no? Rice cooker, ano pa? Ano pang kino-consider natin? Di ba may outlet na tayo? Ano pa yung isa? Yung isa pa? Switches naman. So, madalas magkakonect talaga yan, no? Switches and outlets. Ngayon, tuturo ni Architect Rica kung saan located yung mga switches natin. Sabi ni Architect Rica, kapag pasok, yung pinaka-accessible. So, ang pintuan ko, pag swing ng pintuan ko towards do sa wall, kailangan ng switch ko ay nandito. Kaya located ang switch natin sa area na to. Okay, ngayon, let's talk about flooring ulit. Anong napansin nyo dito sa ating pinaka-floor? May drop. Okay, nasaan ang drop? Ito, bakit naka-drop tong area na to? So, hanggang saan ba yung drop? Sige, alin yung areas na may drop? Lanay area. So, itong specific space na to, bakit kaya ito naka-drop? Expose siya sa? Sa ulan po. Sa ulan. Dahil kitang-kita naman, di ba? Yes po. Na may covering to. Ito, somehow magkaka-covering kasi ito sa future. So, ito yung sasalo talaga ng loads ng tubig. So, ngayon, kapag yan ay pantay lang, yung tubig dito, gagapang yan doon at gagapang siya doon sa mga enclosed areas mo. So, kahit natago na yung mga sasakyan mo, bago ka sumakay, may baha-baha pa sa ilalim mo. So, ito yung simple lang naman eh. Tinaas mo lang ng isang tile, no? Yung difference niya sobrang simple lang, sobrang baba lang. Pero sobrang masisave mong abala dito. So, yung mga ganyan yun yung madalas hindi na napapansin pag nag-check tayo ng projects. Pero dapat makita nyo yan, yung consideration. So, yun mga kabahay, ang ating ground floor area. Diyos ko po, ilang oras kaya itong vlog natin? Puproceed na tayo ngayon sa second floor. Ready na kayo? Tara, let's go, let's go. So, yan. Sa stairs naman, kino-consider natin dito is yung tinatawag nating rise and run. Kanin tsaka takbo. Sa ating kulturang Pilipino, ano pa yung kino-consider natin dito? Oro, plata, mata. Ano ibig sabihin oro, plata, mata? Gold, silver, and depth. Depth? Yes. Okay. Ano ba dapat? Anong gusto natin last step natin? Gold or silver po. Sige, subukan natin dito. Sige. Sige. Hindi, isa tao na lang. Gold, iba-iba pa kayong gold, silver, gold. So, oro, plata, mata,
oro, plata, mata, oro, plata, oro, plata, mata, oro, plata, mata, oro, plata, mata, oro, plata, mata, oro. Electrical, hindi ko lang na-discuss kanina sa baba. So, anong tawag dito? Anong klaseng switch to? 3 gang? 3 gang? 3-way. So, nating 3-way, ano ba yon? So, accessible siya sa baba at sa taas. So, pwede ko siyang buksan sa baba at buksan rin sa taas. So, bakit kailangan gawin yan? Bakit kailangan gawin yan? Para po, pag nasa bubong po kayo, hindi na po kayo aakyat para ibuksan yung ilaw dito. Galing! Palakpakan niyo naman si Sir. Galing. Very good, very good. Sige. Ito, anong tawag sa railing na ganito? Concrete railing. Basic lang, di ba? Concrete railing lang yan. Walang tawag dyan. Okay? So, pag-akyat natin, sinong first space natin dito? Yung unang space natin? Arkirika? Saan ka galing? Diyan ka galing. Anong space yan? Common toilet and bath. Common toilet and bath. So, ito na yung kanina yung difference ng powder room and common toilet and bath. So, medyo madumi lang, pero sige, susilip natin. So, again, sino ulit ang magsasagot? Anong ulit ang difference ng powder room sa toilet and bath? Anong meron na ito ngayon? Water shower. Water shower? Shower. Okay. So, shower na ang meron siya ngayon. No? Yes, sir. So, yun na yung difference niya. Ngayon, common, pag sinabi natin common, anong function niya? Para sa mga users. Para sa Hindi po siya specific na sa isang room lang. So, meron tayong room number 1. So, ito yung room number 1. Istorbohin muna natin si Bossing, sir. Istorbo muna. So, ito yung room number 1. So, may finish na rin tayo ng kisame tiles. Hinarangan na natin yung salamin para maprotektahan natin from pagkakatam ng ating kahoy. Alright. Then, ito yung ating room number 2. So, laki. So, same lang. Common lang naman siya. So, diretso tayo sa master's bedroom. So, ito si master's bedroom. So, yan. So, anong tawag natin dito? Master's toilet and bath. Ganun din, no? So, anong difference ng master's toilet and bath sa common toilet and bath? Mas malaki. Bakit mas malaki dapat? Kasi po dyan nagsisiyar yung May-ari ng bahay. Yung nagbayad, di ba? So, dapat malaki talaga. So, tara, silipin natin. Toilet ba dito kailangan siyang i-waterproof or hindi? Hindi na. Kailangan. Guys, kailangan. So when we say waterproofing, ano bang proseso yun? Ano bang ginagamit natin? So, bakit kaya natin mag-waterproofing sa second floor? Sa waterproofing naman po, ang process natin dito is application po nung waterproofing. Ito po yung cementitious mixture. Cementitious mixture. Ginagamitan po siya nung brush, application nung brush. 2 to 3 coats po ang kailangan. 2 to 3 coats. So para siyang pinipinturahan mo yung flooring. Opo. Tapos, i-contain mo yung tubig. Yes, nag-extend din po tayo ng nasa 20 cm sa wall. 20 cm pataas. Yes po, para po yun sa mga corners, hindi rin po pasukan ng tubig. Ano bang disadvantage kung hindi man lang, kunyari nakalimutan mag-waterproofing sa second floor? Yes, so syempre po magkakaroon po ng leak sa ground floor. Leak sa ground Yes floor. po. Pwede pong masira dito yung ceiling natin. Kisame sa ba? Yes po. Anong kino-consider natin dito maliban sa waterproofing? Elevation. So, ano ba yung kino-consider natin sa elevation dito? Yung drop. Dapat lagi sa papuntang? Drainage. Okay. So, bakit yung ibang kwarto wala ng ganito? Ano bang tawag natin dito? Tiles. Wall tiles. Yeah, wall tiles. Na, ang sukat ay? Galing na. Isang tingin na lang, no? 60 by 60. So, ito yung para, anong dinidepensahan ito? Ano bang activity dito? Ano ba? Ba't ka nakatawa, Sir Lloyd? Ano pang activity natin dito sa CR? Okay. Ano ba mga products na ginagamit natin dito? Shampoo, no? Yun yung mga high concentrated na mga chemicals na kapag hindi tayo sa ginamit ng finish,
kunyari pintura lang, may tumapo na shampoo, may dumikit na sabon, or any contaminant or mga ingredient ng sabon na hindi maganda. Tiles kasi, anong advantage kay tiles? Madaling linisin. So, nare-repel niya yung any dirt or mga substances na pwedeng dumikit sa mga typical walls lang or concrete. So, maganda siya. Glossy na. At the same time, syempre, maganda tignan. May design. So, yung mga kabahay, thank you sa pagsama sa amin. Salamat sa ating mga OJTs. Palakpakan naman. Ang galing, grabe sumagot sila. Tsaka sa Architects Assistant po, Architect Rica, si Archie Ezekiel, tsaka si Engineer Kath. So, yung mga taga TUP, saan? So, pakilala muna kayo. Kayo si Sir? John Rick po. Yeah, mapapanood yung classmate. Von po. Von. Tsaka si Faith. Alright, yun si ST. So, yan, syempre, ang ating vlogger na si Yes po. Jai po. Yan. Joshua po. Pauline po. Pauline. Alexis. Tsaka si So, yan. So, thank you so much sa inyo. And last, syempre, ating mga taga Lasal, and si Sir Joshua po. JM. Jenna po. Marian po. Ayan guys, babay na kayo. And sana may natutunan sila yung mga kabahay natin sa ating vlog na to. And see you sa next vlog natin. Paalam. Bye-bye.